Ako ning kauban sa una mga buddy oh. Si nakalimot na mo kasi mo ta. Brigata oh, so na kauban sa una. Sa diri sa brigade, puro sikan brigade. Ato, hi to, hi. Ito, salamat to ah. A few moments later. Mga buddy. Nanta diri buddy sa kuan sa EEP GMC. Itong previous na ito nga vlog ba nga wala tama ban, wala ko ma-update. Ano ba di Lunes na? At niya, abri na ba di ang kan? Abri na ang opisina. Tanawan nyo ba di lang opisina? Ano ba di mo na opisina? Di. Abri na siya ba di? Abri na. Kaya muna siya oh. Di man ta pwede mag video dito ba di? Update na lang po niya ba di pag human na? Habang sino? Ano ba di? Nagpa-update pa ni sila ba di? Oh? Kita nyo na ba di? Mga retirees na ba di nga dating mga sundalo? Medyo may edad na. Ano mga retirees na sila ba di? O ka na? Dapat isa oh. Anto na ko ba di? Wow. Mga buddy, salamat sa Diyos ba rin na-update na tama din. Kung nata na-update. Nata sa karon ba rin sa Robinson. Laang Robinson din, nara Robinson. Huli na ko ba rin. Salamat sa Diyos at na-update na rin tayo ba rin. Next year na naman, tabang sige no. One eternity later. Wow. Morning, buddy. Takbo na, buddy. Subukan natin, 10 kilometers. Ha! Hua! Ha! Hua! Hua! Ha! Time 36 minutes 56 seconds 4.99 kilometers to go. Average pace 7:22 per kilometer. Halfway point 5 kilometers to go. Time 36 minutes 56 seconds. Average pace 7:22 per kilometer. Ayaw kayo makitaan, ayaw mo kayo makitaan. Ha. Hua! Oh, buddy. Dugay na tawa kadagan upan buddy. 10 kilometers. Murag last month pa man siguro to. Sanay sa karon August na. Ha! Lamig kayo mo dagan og kan ba tabang sino lamig kayo dagan og 10 kilometers. Buwas ang singot oh. Ano ang basa niya ba di oh? Tanaw yung basa oh. Ano yung uga? Ano yung basa oh. Tama sa likod. Singot. Ako dili na makagawa sa lawas. Nagluya mo lawas. Ha. Ha. Wa. Ano yung mga tubig nga kuan? Mga chemicals ba nga itong ginakaon sa matag adlaw, ano yung magawas na lawas. Ha! 7.3 kilometers sa tabade. 7.3 kilometers. Kaya ako na lahat ng daganon. So, 0.7 na lang, kulang. Tuloy tabade sa itong dagan bade. Ha! Huwa! Takbo bang may lupa. Nakainis walang pawis. Huwa!
Let's go! Hua! Ha! Time 1 hour, 19 minutes, 27 seconds. Average pace 7:56 per kilometer. Congratulations! You've reached your goal of 10 kilometers. Time 1 hour, 19 minutes, 27 seconds. Average pace 7:56 per kilometer. Hua! Ha! Dugi na ta wala ka 10 kilometers ba di? Karon pa ta kabalik og tinggi tabang sa Ginoo. Medyo kuan jud siya. Sakto jud ang 10K. Kaya ang atong extra mino karon dili lang kayo intense kay nakapag 10K man ta. Medyo ang atong recovery wala pa. Kumbaga sa level sa recovery na apa ko sa kuan. Eh nagamit naman ang atong kusog ba di? Medyo ubos na ang atong kuan, ang atong power. Ubos na. Ay ang atong kuan ba di lang kita sa kuan sa angat mo 10 kilometer eh. 5K okay ra. Pero 10K sakto jud. Pero muna lagi na mo po mga nakaedad na og 70 anyos nga mudagan pa man og kuan. Mudagan pa og 100K. Hindi lagi na sa kuan. Hindi na sa kabuton sa Ginoo ba niya. Yung kung pambaling kamot practice. Eh kung dili yung ka mag-practice, di ka mag kuan. Dili yun mo na ma-achieve ng mga kuan. Ha. Yan dili sa nato hago kayo atong kuan. Extra mino. Walang tabali 50 push up. 50 push up. Jumping jack. Jumping jack ba di mga 50. O kuan. Leg raises. Leg raises ba di 50. Pakapina na to kuan ba di? Pakapina na to og pull up bisig 7. Ano to ba di pila makuha pull up? Pull up. Hua, let's do it.
Huwa! Wala itong papawis ba rin? Salamat sa Diyos at nakapag-tinki tayo sa tabang sa Ginoo o nakapag extra mino. Kaya importante ba rin mag-exercise gihapon palagsa ba rin? Jogging. Ang mga ba rin, ano lang, magtagalog ko ba rin, magpanikamot ko magtagalog kay magod na inang utana ba? Ayun ang utana. May nagtanong kasi na ang tanong niya, na may narinig daw siya na mga sabi-sabi sa ibang mga mga church na born again na daw babalik ang mahal na Panginoon. Babalik ba daw ang mahal na Panginoon Jesus? Sabi niya, tanong niya. Kung ano daw katotoo. Sabi ko ba totoo yan, mabasa mo yan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. Sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, yung archangel yung trumpeta, sound of trumpet, may marinig tayo malakas na tinig ng trumpeta buong mundo, buong tao sa mundong ito, lahat ng tao makakita at makarinig sa tunog ng trumpeta na yan, sabi sa Bible, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. Tapos sabi doon, ang mahal na Panginoon Jesus galing sa langit kasama ang mga anghel niya, pababa siya, yung paa niya nakano sa may yung clouds, yung ulap ba, nakapatong sa ulap ang mahal na Panginoon, tapos pababa siya, tapos makita siya sa lahat ng tao sa buong mundo, sabi sa Bible. Tapos yung mga patay na unang namatay na naglilingkod sa mahal na Panginoon Jesus, sabi sa Bible, shall rise up first. Sila, yung mga patay na Kristiyano noon, na mga born again na tapat, naglilingkod sa mahal na Panginoon, sila ang unang kukunin ng mahal na Panginoon galing dito sa lupa. Kunin sila ng mahal na Panginoon, put up to the air. Yun ang tinatawag na rapture doon. At sabi sa Bible, una silang aakyat. Pero yung hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, maiwan sila. Yung mga tao na hindi nakinig sa salita ng Diyos, hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon ng tapat, maiwan sila dito. Yung mga tapat lang kukunin ng mahal na Panginoon. At pangalawa, yung mga buhay pa na naglilingkod sa mahal na Panginoon na tapat na mga Kristiyano, yun ang susunod na kunin niya yun. To meet the Lord in the air. Put up together. Put up ba sa kuan? Sa Greek word, na siya? Raptu. Ginawa ng kuan, pangalan na rapture. Pero rapture sa Greek word. Put up sa English. Sa Bisaya, lalin. Sa Tagalog, dagit. Araw ng pagdagit. Dagit ba yan sa Tagalog? Yung rapture, karang ikuhaon ka sa Ginoo ba? Muna ang mahitabo. Kaya maunang na kaya sa ngayon hindi pa bumalik ang mahal na Panginoon, hindi pa niya ginawa yan. May chance pa ang mga tao na maglingkod sa mahal na Panginoon sa panahon na ito ngayon. Kailangan yan. Kaya pinagpala po kayo na nagtanong sa na bagay na ito, kasi totoo yan, talagang mangyayari yan. Nasa Bible, nasulat na yan. Kasi yung Bible, prophecy yan. Sa Bible, nakasulat yan, mga nangyayari na, past, nangyayari na, yung panahon ni Noe, yung inutusan si Noe na gawa ng arka, kasi sabi ng mahal na Panginoon na lilinisin niya ang lupa, kasi marami ng mga taong yung the minds and thoughts of the people are wicked. Mga isipan ng mga tao, gawa ng mga tao, puro na makasalanan. Kaya sabi sa Bible, sa Genesis, lilinisin niya, chapter 7 sa Genesis, chapter 6, 7, 8, basa niyo yan yung sa panahon ni Noe, nung inutusan siyang gumawa ng arka. Kaya yun, panahon na yun, inutusan si Noe, kasama yung 4 niyang anak, pati yung asawa niya, at
pati yung ano, yung tatlong yung asawa ng mga anak niya ba? Anong tawag doon? Ay, anak na rin ngayon, mga tatlong babae. Kasi tatlo yung anak niya. Nagtulong-tulong sila gumawa ng arka. Kaya nung natapos na yung arka, nagyaya si Noe na sa mga tao na pumasok sa arka kasi nagsabi ang Diyos sa kanya na lilinisin ang lupa pamaraanan sa tubig. Tubig ba? Yung flood. By flood ba? Malakas na ulan at saka baha. Yung mga tao nagtawanan. Ayaw maniwala. Nagtawanan yung mga tao. Loko-loko ka na Noe kasi yung arka ginawa ni Noe sa taas na bundok. Kaya hindi naniwala yung mga tao. Hindi naniwala yung mga tao kasi tapos ang panahon na yun, grabe yung init. Grabing init, walang ulan. Kaya hindi talaga naniwala yung mga tao. Kaya ayaw man ng mga tao, yung mga hayop, yung mga aso, lahat ng hayop sa mundo, yung gumagapang, lumilipad, malakad, dalawa-dalawa, babae at lalaki, pumasok sa arka. Nasa Bible yan. Sabi, ano yung balhibo mo ba? Yung sa pangyayaring yun, parang tatayo yung balhibo mo ba? Kasi yung isipin mo yung mga tao na ginawa ng Diyos, minahal ng Diyos, sinabihan na pumasok kayo sa arka kasi linisin sa Diyos ang mundo at pamaraan ng baha, bagyo, ulan, papatayin yung mga lahat ng hindi sumampalataya, hindi maniwala, pinaagi ba sa baha, mamatay ang mga tao? Muna ba din na hindi naniwala ang mga tao? Kaya yung mga hayop, sabi ng Marpinong, yung mga hayop, pasok mo sa arka, dalawa-dalawa. Lahat ng mga hayop nandito ngayon sa mundo, yan mga yan, dalawa-dalawa yan sa history sa Bible. Ulitin ko, Genesis chapter 6, 7 and 8, basahin nyo dyan sa Bible, Genesis, Book of Genesis. Kaya yun, naniwala yung mga hayop, mga giraffe, mga kalabaw, kambing, pagong, manok, pato, lahat ng hayop pumasok. Dalawa-dalawa, babae, lalaki. Malinis at saka hindi malinis. Walang isda doon kasi yung may dagat man, pero walang isda doon. Yung hayop lang na nandito sa lupa, nabubuhay sa lupa. Nabubuhay sa hangin, yun. Pumasok yung mga hayop. Pasok ng hayop, pasok yung pamilya ni Noe. Sinara ng Diyos ang arka. Pagsara ng arka, bumuhos yung malakas na ulan. 40 days and 40 nights, sabi sa Bible, 40 days and 40 nights. Yun na ang takot ng mga tao kasi wala na silang mapagtaguan. Makyat sila sa mga matataas, matitirik ng mga bundok, inabot pa rin ng tubig. Isipin mo 40 days and 40 nights, lahat ng mga sa lupa na yung may mga tubig, nagbigay ng lakas na tubig at saka ulan. 40 days and 40 nights dito sa Bayugan. 7 days lang dito, dito Dito sa Sibagat, 7 days na ulan, nights and day, 7 days, na yan, baha na yan dyan. Yan ang Kaya isipin mo, 40 days and 40 nights, ulan, baha. Yun, naubos ang mga tao, patay. Ang naiwan, ang nabuhay lang yung pamilya ni Noe. Yung mga pamilya ni Noe, walo lang ang naligtas sa, pati yung mga hayop na pumasok. Kaya, isang aral na yun sa atin na pag nasabihan tayo na babalik ang Diyos, may hukom ang Diyos sa bundong ito at hindi tayo naniwala, nireject natin yung salita ng Diyos, tinawanan natin yung salita ng Diyos, nagpakabingi, buta tayo, buta sa Tagalog, bulag, nagpakabingi, bulag tayo sa pangyayari ngayon. Yung mga nangyayari ngayon, sabi sa New Testament, sa New Testament na tayo ngayon, yun sa Book of Revelation na tayo, yung may mga baha, bagyo, tsunami, lindol, malakas, everywhere, anywhere in the world, mangyayari. May mga marinig tayo, mga tigmaan, yan. Sabi ng Pinoon, sign na yan na malapit na siyang babalik. Pero hindi pa yun ang katapusan. Kaya hindi pa yan ang katapusan. Pero malapit na siyang babalik. Kaya, yung tinanong sa akin na, totoo ba yun? Totoo yun. Babalik ang mahal na Panginoon. Kasi yung namatay siya sa krus sa Kalbaryo, tapos tatlong araw,
he raised again. In 3 days, he raised again. Then, nagpakita siya sa mga apostoles, pinapatutunan niya na buhay siya na Diyos. Kasi si Tomas hindi mananiwala. Sabi ni Tomas, pag hindi ko makita yung butas ng tama ng pako sa kamay ng mahal na Panginoon at saka yung butas dito sa gilid niya, nung sinaksak ng bangkaw pa ba sa Bisaya, bangkaw, spear, nung tinuhog ng spear yung dito, tinuhog ng sundalo, butas yung dito ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Tomas, hindi ko makita yung butas dito sa kamay niya, dito, pati yung butas dito sa gilid, hindi ako maniwala na buhay siya. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, Tomas, alika dito, hipuin mo itong ano ko. Hindi po ni Tomas, totoo pala. Naniwala, sabi ni Tomas, my Lord and my God. Sabi ng mahal na Panginoon, ngayon Tomas, naniwala ka kasi nakita mo ako, na ako ay buhay, ako ay Diyos. Sabi ni Tomas kasi, my Lord and my God. Sabi ng mahal na Panginoon, mas pinagpala ang hindi nakikita, ngunit sumampalataya. O anong ibig sabihin nun? Mas pinagpala, sa Bisaya pa, mas bulahan ang wala makakita sa iya, pero mituo. Tayo na yan ang generation ngayon, hindi natin nakita ang Diyos. Pero pag sumampalataya ka, pinagpala ka, kasi may promise siya na babalik siya, kukunin niya yung lahat ng mga hinirang niya. Kaya yan ang hinihintay ng mga Kristiyano na tunay na Kristiyano. Tunay. Kasi bakit tunay? Bakit may tunay? Kasi may tinatawag na fake. Kristiyano lang, pero yung gawa nila, gawang makabundo pa rin. Nagsusugal, nagiinom, lahat ng bisyo nandun pa rin. Pero nagpakilala silang Kristiyano. Pero ang tunay na Kristiyano, yung talagang umiwas na sa mga kasiyahan sa mundong ito, yung mga nagugustuhan sa mundong ito, ibawa ng mundo ito. Kaya lahat ng mga, sa Bisaya pa, kahilayan ba? Sa Tagalog yung kahilayan. Or vices, yung mga enjoyment sa mundong ito, tanan mga kadautan. Tanan dili mo dawat sa Ginoo katong mga fake Christian. Kaya sabi na ng mahal na Panginoon sa book of John chapter 4 verse 23 and 24. Chapter 4 verse 3 and 24. Mabasa yan sa book of John. Hindi ako nagkakamali ba, tingnan nyo lang. Sabi ng mahal na Panginoon, God seek, ang Diyos ay hinahanap niya yung totoong na sumasamba. God seek true worshipers. Ang Diyos ay hinahanap niya yung totoong nagsasamba. Kung sinabi ng mahal na Panginoon yan na hinahanap niya yung totoong nagsasamba, ibig sabihin may fake, may hindi totoo nagsasamba. May nagsasamba pero yung Diyos nila hindi totoo. May nagsasamba pero yung pagsasamba nila hindi para sa Diyos. Kaya yan ang ibig sabihin ng mga ito. Kaya ulitin ko, yung nagtanong sa comment section ba din na totoo ba yung may darating babalik ang mahal ko? Totoo yun ba din? Hindi lang natin alam kung kailan. Pero kaya nga yung Word of God sa buong mundo ngayon, pinashare lahat sa mahal na Panginoon. Gamitin mo yung anong platform na ma-share mo yung salita ng Diyos. Kung anong may kakayanan ka na saan mo madala yung wisdom na pinagkaloob ng mahal na Panginoon, pinagamit ng mahal na Panginoon sa'yo, doon mo gagamitin. Dito sa YouTube, sa Facebook, anong platform, kaya kailangan yan. Kasi ang mundo ngayon, wala nang pinipili. Wala nang pinipili yung kasalanan ngayon. Yung kaaway ng Diyos, wala nang pinipili. Facebook, YouTube, kaya ginagamit din niya lahat para ang mga tao ay mawala sa Diyos. Kaya tayo rin na naglilingkod sa mahal na Panginoon, bagamat hindi kami karapat-dapat ba din, makasala ng tao din kami ba din, ngunit nagsusumikap kami na masunod yung kalooban niya, bagamat marami kami pagkukulang, kahinaan, mga pagkakamali, pero nagsusumikap kami ba din sa tulong ng mahal na Panginoon. Kaya bagamat ganito lang ba din sa bagay na ito, sa tanong na babalik ba ang mahal na Panginoon, totoo ba din babalik ang mahal na Panginoon, hindi lang natin alam. Ngayon, bukas, mamaya, pinagpala tayo kung hindi siya bumalik kagabi. Kagabi, hindi tayo nakapagsisi. Kahapon, hindi tayo nakapagsisi. Ngayon, sabi ng mahal na Panginoon, now is the day of salvation. Ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Now is the accepted time. Ngayon ang pagtanggap. Karoon ang pagdawat. Now, karoon ang adlaw sa kaluwasan. Hindi bukas. Hindi sa sunod buwan. Hindi muna ako natanggap sa mahal na Panginoon. Hindi. Pag hindi mo tanggapin ang mahal na Panginoon,
Mabuti pa hindi ka sinilang sa mundong ito. Kasi ang promise ng mahal Pinoon, dalawa lang ang promise ng mahal Pinoon. Heaven and earth. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Maniwala kayo sa hindi, dalawa lang ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno lang. Langit ka pag nilingkuran mo ang mahal Pinoon, susundin mo yung kalooban niya. Pag nilingkuran mo siya ng may katapatan, sigurado ang langit para sa iyo. Pero pag nakinig ka ngayon tapos hindi ka sumampalataya, bahala na po ang Diyos sa inyo. Sabi ng mahal Pinoon sa Bible, yung si Lazaro at saka yung mayaman, ibig sabihin yung dito pa sa mundo, nabubuhay sila. Si Lazaro, in-example ng mahal Pinoon na na maraming kabahong ba, samad-samad ba? Anong bang kabahong dahil samad? Dahil sa samad, mura sa sihog ba? Kabahong niya. Ang si Lazaro, doon na siya sa ilalim ng lamesa ng mayaman. Yung mga nahulog na pagkain ng mayaman, yung mga tira-tirang nahulog ng pagkain ng mayaman na nahulog sa ilalim ng lamesa ng mayaman, yun ang kinakain Lazaro. Yan ang kahirap ni Lazaro sa buhay. Kaya in-example naman ako yun, yung mayaman, kain siya lahat ng gusto niya na angkin niya. Hindi ibig sabihin yun na mayaman yun o mahirap. Ibig sabihin doon, dito sa mundo ito ngayon, nabuhay ka ng marangya. Lahat ng bisyo ginagawa mo, lahat ng mga bagay sa mundo na ayaw sa kaloob ng Diyos ginagawa mo. Hindi ka naglilingkod sa mga Panginoon. Sumusunod ka sa gusto ng katawan mo, ng lawan mo. Sabi sa Bible, nung namatay silang dalawa, sabay namatay, yung mayaman, dinala sa impyerno. Si Lazaro, dinala sa bosom, Abraham bosom, dito sa Bakan, sa Bisaya pa, sa Bakan ni Abraham. Kaya yun ang nangyari, buddy. Na, ibig sabihin ng mahal Panginoon, yung si Lazaro, hindi ibig sabihin na ganun talaga yun. Buddy, sa Bisaya pa, walang tuba ka lang sambingay ba? Pasakali sa mga Panginoon ba? Example niya. Inaani ang kinabuhi Kristiyano. Ganito ang buhay ng Kristiyano. Mahirapan ka, walang lumalapit sa iyo, walang nakagusto sa iyo, gusto magkaibigan sa iyo. Minsan yung mga kamag-anak mo ayaw nila sa iyo. Ayaw nila makinig sa iyo kasi ano ka, Kristiyano ka, hindi sila masasaya sa iyo kasi ayaw mo sa bisyo, ayaw mo sa mga makamundong kaligayahan, kaya yung mga kaibigan mo, kapitbahay mo, yung mga parente mo, ayaw nila sa iyo. Kaya parang ano ka ba? Anong tawag doon? Anong tawag doon? Parang iba ka sa mundo ba? Naiiba ka ba? Pagka sa mata nila, hindi ka karapat dapat sa mundong ito. Kaya totoo talaga kasi ang mundong ito, susunugin ito ng mga Panginoon. Sabi sa Bible, sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ang mundong ito ay tutunawin, pinaagi sa kalayo, pamaraan ng apoy. Susunugin ito ng mga Panginoon. Lahat will melt. All things in the world will be melt. Tutunawin ito, pinaagi sa kalayo. Kaya ikaw, Kristiyano ka, tunay na Kristiyano, kaya wala talagang sa iyo. Malayo yung mga tao sa iyo. Ayaw nila sa iyo. Halos wala kang kilalang kaibigan. Iniwasan ka nila. Noon, marami kang kasama, kaibigan, kasi pareha kayo makamundo. Pero pag Kristiyano ka na, naiba ka na. Binago ka na kasi ng mga Panginoon. Hindi nila maintindihan yan. Kaya, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Kaya huwag mo isipin na wala kang kaibigan, wala kang kasama sa buhay. Pero, importante sa lahat, kasama at kaibigan mo ang mahal na Panginoon Kristo. Yung nag-promise na buhay na wala hanggan. Acts 2:38, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yun ang promise ng mahal na Panginoon. Yun ang promise. Now is the accepted time, now is the day of salvation. Kaya buddy, lahat na nakinig ngayon, maniwala ka man o hindi, ang totoo buddy, babalik ang mahal na Panginoon. Babalik siya. Nag-promise siya sa Bible. He will come again. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. Ang mga nangamatay, kukunin ng mahal na Panginoon. Yung mga buhay, susunod yon. At doon tayo sa mahal na Panginoon, sasama-sama na. Doon sa langit, wala nang kahirapan, wala nang kagutuman, wala nang mag-persecute sa'yo, wala nang manggugulo sa'yo. Puro na pag-ibig doon sa kaharian ng Diyos. Yan ang promise niya. Kaya dito ba sa mundo ito, napakinggan mo yung salita ng Diyos ngayon, ibig sabihin,
iniibig ka ng Diyos. Gusto ng Diyos na maligtas ka. Ayaw niyang mapahamak ka. Kaya ginagamit itong platform, mga YouTube, mga Facebook, anong platform na yan, para ma-share, ma-preach yung gospel. Sabi ng mga Pinoy, preach the gospel, instant, in season or out of season. Panahon o dili panahon, iwali nimo ang pulong sa Dios. Mga Facebook ba na o mga YouTube ba na, unsay platform mga ma-share ang pulong sa Dios sa tibok kalibutan, isangyaw limang pulong sa Dios para ang mga tao makabatog kaluwasan kay hapit na mubalik ang mahal na Paiso Kristo. Kaya lahat ng papuri, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Mga buddy. Huwa! Kaya mga buddy, maraming salamat po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya importante kasi yan buddy. Yung mga papawis natin buddy, ano lang yan? Minumino lang yan sa katawan natin para papawisan tayo, exercise. Pero pinaka-importante sa lahat, tanggapin talaga ang mahal na Panginoon. Huwa! Kaya may chance pa tayo buddy. May buhay pa ang tao, may malaki pa yung chance natin para maligtas tayo. Malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Anytime from now, babalik ang mahal na Panginoon. God bless us po. God bless us all po mga buddy. Huwa! Takbo abang may lupa. Nakakainis, walang pawis. Huwa! Shout out sa mga buddy. Buddy, ito buddy. Shout out sa mga bagong subscriber natin buddy. Viewers, lahat ng mga nanonood at hindi nanonood. Shout out sa inyo mga buddy. Yeah, papawis buddy. Grabe yung 10 kilometers buddy. Ano? Matagal na kasi buddy, alas 1 month na siguro hindi ako nakapag 10K. Kaya medyo yung katawan ko. Pero okay lang buddy. Para sa katawan din natin yan, mapapag-exercise natin yan mga buddy. God bless mo nga buddy. Kaya buddy, ang lahat ng papupuri, padadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus. Huwa! Takbo bang may lupa, nakakainis mo ng pawis. Huwa! Takbo, ako may lupa, nakakainis, walang pawis.